Joshua Bicangcang ng BCDA. Alam mo, ang kapal ng mukha mo para i-claim mo na meron ng ECC o Environmental Compliance Certificate. Actually, wala pang ini-issue ang DENR sa inyo contrary dyan sa claims mo, no? Kasi base sa records, wala pa silang inilalabas na official ECC na in-issue sa inyo. Pinag-aaralan pa nila yung magiging negative environmental effects niyang buwaka ng inang paksiliga na yan. Ha? At saka bakit nyo pinagpipilitan na isiksik yan dito? Joshua Bicangcang, look around you. Manood ka ng balita. Hindi mo ba nakikita yung mga post sa social media or nanonood ka man lang ba ng television, balita sa TV? Madami ng community pushback. Bakit? Dahil sa tubig na lang, ang lumalabas na tubig sa mga household sa Amerika in different states, kulay putik, unsafe water, hindi na siya potable. Kaya ang ginagawa ng mga affected na areas, bumibili sila sa mga grocery, kung saan man yan, Walmart, Costco, wherever, bumibili sila ng mga tubig na maiinom. Ultimo nga pang flush ng toilet pati ultimo panghugas ng wet packs mineral water, distilled water, filtered water na galing pa sa grocery ang ginagamit nila. Tignan mo yung mapping ng mga lugar na merong data center, kulay pula. Bakit? Droughts, flooding, tubig na hindi malinis, ecosystem na nasisira, yung mga ibon na mamatay dahil sa noise pollution. Yan ba ang ipagpipilitan ninyo na ipasok dito sa na proyekto dito sa Pilipinas? Oo, it can generate jobs, pero nag-iisip ka ba? Anong jobs yan? Yung kiniklaim ninyo na 500,000 jobs yung kiniklaim ninyo ni Henry Agoda ng DICT? Katarantaduhan. Check your numbers, check the facts. Ang kailangan lang ng data center na employees, permanent employees, Take note, permanent employees. Walang walang kumbaga sa walang job order dyan, walang casual, walang kung ano man. Regular employees yan, permanent employees. Alam mo kung ilan? 60 hanggang 120 lang. Hindi kailangan ng data center ng 500,000 jobs. Tanga. Yung PR ninyo na semiconductor, economic zone, whatever, industrial technology zone, whatever, na makaka-generate ng 500,000 jobs. Katarantaduhan yan, kalokohan, kagaguhan yan. Maximum 120 lang na permanent employees. Saksak mo yan sa utak mo. Hindi kailangan ng kalahating milyong empleyado ng data center. Ngayon, kung ipagpipilitan ninyo yan, kaming mga kontra dyan sa putang inang proyektong paksiliga na yan, including me, we will continue to knock on your doors. And speaking of knocking on doors, I'm calling on the attention of Mayor Roselier, Butz Rodriguez of Capas Tarlac, pati si Vice Mayor Espinosa. Gaya nung naipost ko nung nakaraan, sana po magkaroon ng Sangguniang Bayan executive session, special session, para magkaroon ng resolusyon na bigyan ng total ban yung pagpapatayo ng paksiliga. Hopefully magkaroon po kayo ng session na magkaroon ng majority voting
napipirmahan po ninyo, Vice Mayor Espinosa, na ipapasa syempre kay Mayor Boots, opposing the apparent construction of that dreaded looming disaster of a data center. Para po pag signed and sealed na yung resolution na yan coming from the sangguniang bayan, siyempre dapat magkaroon din yung mga nasasakop na barangay ng ganyan ding executive sessions, unified majority vote opposing the project. Maipapasa din po sana sa inyo para matuloy ang SB session na yan. Pag na-plansya po yan, magkaroon po sana ng mga town hall meetings, council meetings involving the public. Gaya ng nangyayari sa Amerika na kabi-kabila yung mga community pushbacks, total ban on building data centers. Para po sa hindi lang naman sa kaligtasan ng mga nasasakupan pati rin po ang kalikasan ng environment. Kung sakasakali matuloy ho yan, saan ho tayo kukuha ng malinis na tubig? Ecosystem, yung mga hayop na nakapaligid. Sana man lang po Mayor Boots and Vice Mayor Espinosa, ako po kumakatok sa inyo na sana man lang po matuloy itong suggestion na to. Kasi may kausap po ako nung nakaraan na content creator na isang kagawad dyan sa Barangay O'Donnell, through my comments sa kanyang post, na yun nga, magkaroon ng unified majority voting opposing the proposed project para maipasa po sa inyo ng lahat ng mga barangay na involved. And sana po itong mga suggestion ko na ito through my page and through this podcast shorts ng aking podcast North Strong Unsanctioned, mabigyan po ng daan yung hinaing namin at pati na rin po ng hinaing ninyo, dahil lahat naman po tayo merong concerns dyan sa project na yan na possibly magiging cause ng environmental collapse. And so, as I was discussing earlier, mabalik tayo sa'yo, Joshua Bicangcang ng BCDA, at sa'yo, Henry Aguda ng DICT. Magkalinawan tayo. Magkano ang naibulsa nyo o magkano ang pinabulsa sa inyo ni Rubio, yung parang Secretary of State yata yan sa US. Magkano pinabulsa sa inyong pera? Hayok na hayok kayong maitayo yan. Kating-kati kayo na maitayo yung paksilikan na yan. Hindi ba kayo nag-iisip? Palibhasa, malayo kayo dun sa lugar na kinatatayon, wala kayong problema. Nandiyan kayo sa Maynila paano yung lugar na pagtatayuan niyang looming disaster of a data center na yan? Diba? Ang daming makaapektuhan yan. Tubig, pagkain, kabuhayan, ecosystem. Domino effect na yan. Mag-isip naman kayo. Sinasabi ko sa inyo, hindi kami titigil na kontra dyan. Kaming mga kontra dyan sa paksilikan na yan. Hindi kami titigil hanggat hindi nagkakaroon ng imposed total ban dyan sa project na kating-kati kayo. Hindi makakatulong yan. Hindi makakatulong yan. Makakaperwisyo pa yan. And so, that's about it for this North Strong Unsanctioned
shorts regarding this dreaded looming disaster project of a data center. Maraming salamat po sa mga supporters ng Nordstrong Unsanctioned. Until next time, this has been your low-life podcaster, content creator Maverick Nordstrong signing off for today. Maraming salamat po.